Ito ang toy na re-review natin for today. This is the Crash Bandicoot Dino Dash Diorama. Pag binili natin siya, ganitong klaseng packaging nga meron siya sa harap and sa likod and the side, yan, on the other side, yan, and on top and at the bottom, yan. Again, pag na-unbox natin siya, makakuha ka ulit dito ng magandang backdraft nila. Although wala naman yung laman sa likod, pero maganda lang i-appreciate. And as you can see here, yung mga figure natin na naka-clamshell pa, so i-unclam na natin yan. First, i-check muna natin dito si Caveman Crash. Marsupius erectus Crash. Parang ang weird ng name niya. Anyway, check natin yung kanyang details. Ayan yan. May hikaw pa siya dito. Nice. Nagustuhan ko yung hikaw niya dyan. Okay, and may buto rin siya dito sa kanyang ilong. Balbasarado din siya. Okay naman yung design niya. Ang pinaka-angal ko lang, sana pinaintan din nila ito rather than they leave it as orange lang. Kasi alam mong balahibo din yan. So sana naggumamit din sila ng ibang color dyan. Maybe darker orange. Para lang magmukha naman talaga siyang balahibo. Kasi pag tinignan mo siya as is na ganyan, akala mo ang damit lang niya is yun lang. I think mas maganda lang kung nilagyan nila ng ibang paint yung parts na yan. Eh para sa articulation niya, again walang articulation yung head niya kasi yung head niya, yun na rin yung body niya. Pero yung arms niya, hindi mo marorotate pero may up and down siya dyan kasi kaharang yung tenga niya. So hanggang ganyan lang. Pagdating sa waist, wala siyang any waist rotation and yung sa paa niya, actually yung paa niya sabay pala na na-articulate yan. Kaya siguro parang rubberish yung dating. Ay na, bumabalik kasi siya sa forme. Pag yung isa lang ang inangat mo, ayan no. So looks like the articulation here is kailangan sabay siya. Ngek, ano kaya yun? And next, we have here naman yung girl, which is ang name niya, according sa box, si Marsupius erectus Coco. Kasi may erectus pa. Anyway, check natin yung details niya. Gusto ko yung hair niya. Maganda yung pagkakagawa dito sa hair niya and lahat yellow. Para siyang super saiyan. Ayan pa yung mga details niya, yung dress niya dyan, and sa likod, ganyan. Eh, para sa articulation niya, at least ito may articulation sa head ng left and right. Okay, hindi mo lang marorotate kasi nakaharang na yung buhok niya. Pagdating sa hands niya, may up and down lang din yung kamay niya. Yun lang. Wala na siya any articulation sa waist. Pagdating sa paa niya, sa legs, yung legs niya ganun din yun. Sabay lang din eh. So it's like hindi mo pwedeng mapaghiwalay na articulation kasi bumabalik nga sa dati. Ayun, parang rubberish pa rin talaga. Ganyan-ganyan lang din yung articulation niya sa paa. And lastly, we have here naman, according dito sa box, siya daw si Aegypus Rex. Aegypus Rex? So, may egg, may Rex pa. Anyway, check natin yung pinaka-details niya. Dito sa T-Rex natin, kay Aegypus, gustong-gusto ko yung details niya kasi nag-complement talaga yung color niya ng purple and yung red niya dyan. So, para may pagka-villain din yung color niya, pero ang ganda ng red eh. So, gusto ko yung red. Pa natin details niya sa front ng face niya, yung itsura niya, eyes niya na yellow na yellow. Yung mouth niya and yung teeth niya, no? Ang galing kasi instead of all yellow na lang yung teeth niya, lagay pa sila ng line na blue. So parang yun yung gums niya, color blue. Which is good. Okay. Yung loob ng mouth niya is purple na lang lahat. Ito pa yung details niya sa ilalim ng neck, which is good. Kita niyo yung details niya, no? Yung paint na yun na blue. Parang may claw din siya dun sa kanyang elbow. And then may mga paint yung nails talaga, which is good. And then maganda rin yung pagkakadesign kasi ng mga spikes dito. No? Articulation ni Aegypus dito, other than his mouth na nag-snap ng ganyan, pwede mo ma-rotate itong hands niya. May up and down yung T-Rex hands niya dyan. Okay, pagdating sa legs, ang weird talaga ng mga articulation nila sa legs kasi parang may articulation. Tatanggal. Okay. Okay. Looks like yung sa atin, parang may damage, ano? Parang may damage na kasi may cut eh. Ayun, ayun, may cut. Diba? Hindi siya buong bilog. Meron cut. So that's why, ang nangyayari, mabilis siya matanggal.
kahit na naikakabit natin siya dyan, itong right leg niya, hindi mo na siya maipupush forward. Although, pag backward mo, supposed to be ganyan, pero natatanggal siya. So, parang ganyan lang ang pinaka-articulation na kaya mong gawin. Okay, sa left leg naman niya, itong left leg niya hindi gaanong natatanggal. Hindi mabilis matanggal. Pero hanggang ganyan lang din yung articulation. QC issues with this toy line gets bigger and bigger. Pagdating sa tail niya, walang articulation sa tail. Kahit man lang rotation, di nila nilagyan. May seam line naman na dyan eh. But anyway, di nila nilagyan. Ang pinaka-gimmick na lang dito ni Aegipus Rex. But if you click itong spike niya dito, ang gagawin niya is watch. Ganun lang. Now, para sa height ng ating mga cave, mga native crush natin dito is around 2.5. Si Crush and si Coco. Pero si Aegipus Rex, around 4.5 inches yung taas niya. And then yung haba naman niya is around 6.5 inches naman siya. Eh, maganda niyan. I-compare pa natin siya sa ating ibang toy. Tulad ng ating Hammond Collection Tyrannosaurus Rex. Yan. May kagat-kagat pang T-Rex din. And ipasok na rin natin si Zurg from the Buzz Lightyear. And also our Super Mario Bros. Bowser. And our NECA KO version, Kong. Oh, bagay si Kong ha. Tsaka si Aegipus. Right on, Kong. Woohoo! Share na rin natin ang ating regular size na Crash Bandicoot. Yan. Na naka-retro. Bagay sila ni Bowser. And our Jurassic World figure na si Owen. Yan. Yan ang ating height comparison. Now, if you are going to buy this Crash Bandicoot Dino Dash, ang price range niya is around 1,800 pesos. So, depende na lang kung saan kayo makakuha ng certain capping nito or mabibili mo siya nung naka-sale na or nang naka-super sale pa. So, there you have it now, guys. Ito na ang ating Crash Bandicoot Dino Dash. What do you think of this figure, guys? Is it a go for you or a no for you? Whatever your thoughts, please comment it down below. But for me, mahal siya para sa 1,800 na price range niya. Again, kung makakakuha ka nito ng naka-sale na or ng mas naka-super sale pa, why not? Pero kung lagpas 1K para dito, actually 1.8 niya, medyo mahal talaga. Getting this kind of feature lang, no? Kasi dito kila Crush, kila Coco, walang any articulation na mas maipoposition mo siya or maipoposing mo siya ng maayos. Actually, parang nakukulangan pa nga ako ng paint sa kanya. And the only thing that they can do is to bend. Pag ganyan-ganyan lang talaga sila. Pagdating naman dito kay Aegipus, yung ating T-Rex, okay naman yung design niya. Actually, aesthetically pleasing naman siya. But pagdating sa mga features niya, ang gagawin lang niya is mag-chomp-chomp lang na ganyan. Nakukulangan pa nga ako sa open ng mouth niya. Sana mas malaki pa yung opening ng mouth niya. And wala din siyang any articulation. Di man lang siya nilagyan ng articulation dito sa neck and even dito sa tail niya. So doon pa lang parang kulang na. Pagdating dito sa legs niya, ganyan-ganyan lang ang nagagawa. With that price, 1.8, tapos napaka-limited ng mga articulation na makakuha mo, I think medyo lugi ka pag ganun. Pero, again, kung makukuha mo nga ito ng sale, tulad ko, nakuha ko siya ng 450 lang. Imagine from 1,800, 450 na lang siya. So why not? Kaya nga napabili na rin ako. And then again, at least magandang variant din to kung talaga nagko-collect ka ng Crash Bandicoot na meron kang parang caveman setting naman. Actually, ayan maganda yan, di ba? Pag nakaganyan yung setting mo sa kanila. O, di ba? Mas okay.